The glory. Tayo po'y nagpapasalamat sa sambahayan ng tahanang ito na tayo ay kanina ay naanyayahan. Amen po. Amen. Ma-dedicate po ang tahanang ito. You know, kapag tayo ay naanyayahan sa mga ganitong gawain, we are privileged because ito ay nagpapakita ng pagkilala. Amen. Amen. Pagkilala ito sa ating Panginoon. Pag you are inviting the Lord in your house and entrust your house unto the Lord. To God be all the glory. Alam niyo po, sabi ng i-share sa inyo sa Exodus chapter 30, kung uumpisan natin verses 27 to 29. Ayan. Ang pagtatalaga ng mga bagay, hindi lang ng tao, pati ang mga bagay na nahahawakan, even the non-living things, ayan, itinatalaga yan. O kaya kanina, sa ating after ng worship, nagkaroon ng pagtatalaga ng sasakyan. O kaya ngayon, mayroong pagtatalaga ng bahay. Bakit kailangan ng pagtatalaga ng bahay? Alam niyo po, during the Old Testament, doon sa tent, ano itong tent na ito? Hindi ba mayroong dwelling, may most holy place po? Amen, mga kapatid? Amen. Ang sabi ng talata, kung abasahin dito, sabi sa 27, yan, the table and all its articles. Anong ibig sabihin ng articles? Hindi to yung papel na nababasa. Ang ibig sabihin po ng articles, ito yung mga kagamitan. Yan, yung mga nahahawakan nyo ngayon. Amen. Yan, those are called as articles. Ayan, mga kapatid. Okay. So sabi po, the table and all its articles, the lampstand and its accessories, the altar of the incense, the altar of burnt offering and all its utensils, and the basin with its stand. Sabi, pati yung palanggana. Ayan, pati yung palanggana. Mga kapatid, pinababanal din yan. Praise the Lord. O, kaya, kapag halimbawa, ang isang tahanan ay na-dedicate at pinabanal ng Panginoon, kahit pala yung palanggana, banal. Maaaring mas banal pang palanggana sa atin. Totoo yan, mga kapatid, ha? O, ang sabi pa dito, ay basahin natin sa Tagalog, ha? Sabi sa 29, italaga mo ang mga bagay na ito para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sino mang makakahawak nito. Kapag sinabi mong napakabanal, English, most holy, Praise the Lord. this is a level of sanctity. Amen? Kumbaga, kung banal ka na, kapag sinabi mong napakabanal, o, ano ba, pag sinabi ka, maganda ka, o, yung katabi mo, napakaganda mo. O, di ba, mga kapatid? Ibig sabihin, mayroong level. Lume-level din yan. Amen? Kaya, kapag pala ang isang bagay ay naitatalaga sa ating Panginoon, hindi lang siya pinababanal. Ang sabi ng salita ng Panginoon, napakabanal. Napakabanal. Ang bagay, wala namang konsensya. Wala namang konsensya yan. Wala namang morality yung lamesa na yan o kung ano pa man. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay hindi maaring magkasala. Pero kung gamitin sa kasalanan, ay maaring mabahiran. Pero ang gusto kong i-emphasize dito, ang mga bahay pala, kapag ito ay pinabanal ng mga kasangkapan sa loob, sabi ng talata, ibubukod ang sinumang makakahawak nito. Ibig sabihin, yung mga bagay na napakabanal after been dedicated, kung sino man nangahawak ng napakabanal na bagay na yon, ay pababanalin. Praise the Lord. Can you imagine that? Kaya yung Holy Bible, yan, banal yan, napakabanal yan. Kaya kapag hawak mo ang Bible, kapag hinahawakan mo ang Bible, pinababanal ka. Mga kapatid.
Kaya ang tahanan pala, kung ito'y ating maitalaga, kahit sabihin mo na yung mga nakatira, hindi pa napakabanal. Amen. Pero dahil pinabanal at napakabanal ang tahanan, anuman ang hawakan ng nakatira, ay pinababanal din. Praise the Lord. Purihin ang Praise the Panginoon. Lord. Kaya pala, we must be aware, pati yung mga gamit na ating ginagamit. Sa araw-araw, make sure na ang mga gamit na ating ginagamit ay napakabanal. Amen? Kasi ang mga gamit na ito, kung hindi natin itinalaga, maaring yan ang maging dahilan para ikay mabahiran. Tunay. Yang kabanalan. Amen, mga kapatid. Kahit nga yung cellphone na yan itong cellphone na ito, kapag ito hindi mo na ipapanalangin at naitalaga, ito mismo ang sisira sa'yo. Katotohanan. Oo. Ito mismo ang babahid sa'yo ng kasalanan. Praise the Lord. Pero kapag ito tinalaga mo, tapos ito ginagamit mo sa mga bagay na banal, pansinin mo, pati ikaw, pinababanal. Katotohanan. Gagamitin mo siya sa salita ng Diyos, sa pagpapatotoo, sa anuman na patungkol sa mga bagay na kabanalan. Kaya kapag hawak mo yung cellphone mo at alam mo ito ay tinalaga mo, kapag mayroon kang ginagawang mali, may konsensya ka pa Katotohanan. Diba mga kapatid? O halimbawa, napunta ka sa isang website. Kakaibang website ito masyado kang nag-i-enjoy sa mga nakikita. O. Pero mayroong sumbat sa'yo yon. Katunayan. Mayroong sumbat sa'yo yun. Tunay. Kaya ang gagawin mo, delete. Kasi gusto mong maalis yung kasalanan na nagpabahid sa iyong gamit. Amen. Kaya ngayon mga kapatid, kapag sinabi nating ito ay itinatalaga, ito ay idinededicate, ibig sabihin, inihihiwalay sa kasalanan. Yan. It removes us away from sin and impurity. Ayan po. Kaya ang tahanan na ito, anong year ito made? Siguro na mga nasa 1970 ito. Ganyan. Ilang pamilya na ang tumira dito? Marami na po. Ilang bisyo ang nangyari Yung sa tahanan ito? Ilang makamundong gawain na o ano-ano ang nangyari sa tahanan ito? Hindi natin alam. Pero maliwanag, ito ay nabahiran. tunay. Ang kahalagahan na ito'y maitalaga, anuman ang mga naging vices, anumang mga kasalanan, ang nadikit, nabahid o namumutawi sa tahanan ito, ay lilinisin ng Praise Panginoon. the Lord. At sino mang tumapak sa tahanang ito, mararamdaman niya may kakaiba. Amen. Sapagkat kapag ito ay pinababanal at napakabanal, ibig sabihin, there is anointing. What is this anointing? Oh, 'di ba ang anointing is when you pour that oil, 'di ba yung langis? Wala naman tayong langis. Hindi naman tayo nagkagano. Hindi natin ginagawa 'yon. Amen, mga kapatid. Oh, sa panalangin sa salita, diyan pinababanal ito. Sa pamamagitan din ng banal na dugo ng ating Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, ng panahon ng mga Israelita, sabi sa Exodus mga kapatid, di ba mayroong utos na, sige magpahid kayo ng dugo dyan sa inyong mga pinto. Tandaan niyo yun? Magbahid kayo ng dugo dyan sa inyong mga pinto para walang pumasok na sumpa sa inyong bahay. Amen. Lalagpasan kayo, you will be delivered. When we dedicate our houses to the Lord, para kang nagpapahid ng dugo sa iyong pintuan. At yung dugo na yon, walang iba kundi ang banal na dugo ng Panginoon. Kaya tingnan nyo, kahit magkaroon, may mga sumpa dyan Dyan lang naman ang mga sumpa. Pero kapag ito'y pinabanal, yung sumpa, at least nare-rebuke yan. Amen? Yan ay nasasaway ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, ano pa ang mga benepisyo when a house is dedicated unto the Lord? Sabi po dito sa aklat ng Isaiah chapter 32 verse 18, ito ay magiging lugar ng kapayapaan. Amen.
Ayan. Kapag ang isang bahay na dedicate yan, mararamdaman mo, napakagaan ng espiritu. Mayroong kapayapaan, nararamdaman mo ang pakikisama ng ating Panginoon. Bakit po? Sabi dito sa English, mga kapatid dito, no, sa translation ng New King James. Ayan. My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places. Praise the Lord. Yung palang bahay na yon na naitalaga, pangyayarihin ng Panginoon na maglabas-masok ang kapayapaan. Praise the Lord. Meron na ba kayong karanasan na pumasok kayo sa isang bahay, pero parang walang kapayapaan? Amen. Hindi nyo pa man alam yung kwento nung bahay na yon, pero may mabigat. Maliwanag naman ang ilaw, pero parang may madilim. Mabigat, parang mabigat, may mabigat na hindi mo maunawaran. Totoo yan. Kaya kapag ito pala ay naa-anoint, ayan, yan ay nababasbasan ng banal na espiritu at nahuhugasan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon, mararamdaman mo na yung tahanan mo kahit maraming mga problema, mapayapa. Amen. Praise the Lord. I think you can all agree with me. Amen. To God be all the glory. At hindi lang yun, dahil ikaw ay payapa, malaya kang makakahiga nang mayroong kapayapaan, makakatulog ka. Amen. Amen. Nang mayroong kapanatagan. Sabi nga dito sa Psalm chapter 4, ito po sa verse 8. Basahin natin sa Tagalog ito. God be the glory. Yan. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, Panginoon. Praise the Lord. Yan. Kaya kapag pinapasok mo ang Panginoon sa iyong bahay, talagang babantayan ka ng Panginoon. Amen. O, alam niyo, spiritually speaking, maraming mga lumilipad-lipad na mga espiritong masama dyan. Totoo yan. O, kaya kapag yan, pinapasok natin sa ating tahanan, magdadala yan ng kabalisahan, ng awayan, ng problema, ayan, ng kabigatan sa pamilya. Pero kapag ang Panginoon pala ang siyang pinapasok natin at ang namumutawi sa isang tahanan, mapayapa kang makatutulog. Amen. Mapayapa ka ding makagigising. Siyempre kung mapayapa ang tulog mo, mapayapa din ang gising mo. Amen. Ibig sabihin, iniingatan ka ng Amen. Panginoon. Praise the Lord. To God be all the glory. It will be a peaceful house. To God be the glory. Kaya sabi pa dito mga kapatid in Psalm 91:9-11, if you make your Lord, or if you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home, for He will order His angels to protect you whenever you go. Praise the Lord. Alam nyo, napaka-mahal ng magbayad ng security. Yung maghanap ka ng security, naroronda lagi sa bahay mo gabi-gabi, just to make sure na ligtas ang iyong kapaligiran. Pero sabi ng salita ng Panginoon dito, magpapadala ako ng mga anghel Praise the Lord. para ikaw ay ingatan. Basahin na natin ito sa Tagalog para mas maliwanag. Sabi sa 9-11, purihin ang ating Panginoon. Ayan. Glory to God. In Psalm 91:11 o 9-11, dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Praise the Lord. Kaya gusto ba natin mapaligiran tayo ng mga anghel? Amen. Lalo na pa ang ating mga tahanan. Alam nyo, kapag may isang tao na espirituhan ng masama, nako,
Sabi ko na sa inyo, kahit ligtas ka sa loob ng tahanan mo, kapag yan sinira ang pinto o kung saan pumasok at ikaw ay pinatay, wala. Tapos yung buhay mo. Pero kung ingatan ng Panginoon yung tahanan mo dahil nagpadala siya ng mga anghel, kahit mayroong masamang loob nariyan sa labas, ang mga anghel ay puprotekta sa Praise the iyo. Lord. Kaya payapa ka talaga. Amen. Purihin ng ating Panginoon. Pangalawa at panghuli, mga kapatid. O, kaya kanina din nabanggit itong yung sumpay. Sino sa atin dito na COVID? Amen. Pero hindi tayo namatay. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Di ba? Mayroon mang dumapok, pero hindi tayo namatay. Kasi alam nyo, ang sabi dito, kung babasahin nyo ang buong kabanata na ito, dahil nadapuan ng sumpa, libu-libo ang mga nangamatay. Pero dito, tingnan nyo naman, kahit nadapuan, hindi tayo mamatay-matay. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Hindi pa naman yata uso ang vaccine nun. No, mga kapatid? Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Praise the Lord. Kasi hindi lang yung bahay yung iingatan, pati yung mga nakatira sa bahay. To God be the glory. Pangalawa at panghuli, this will be a blessed home when we dedicate our homes. Praise Sabi the po Lord. dito, sa Deuteronomy chapter 28 verse 6. Ayan, basahin natin sa NIV. Ayan. Glory to God. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Praise the Lord. Amen. Akalain mo yon. Praise God. So, ilan tayong pumasok ngayon dito? Mga iilan din tayo. Lahat tayo ng mga pumasok, pinagpala. Praise the Lord. Dahil nga ito, itinatalaga natin ito sa Panginoon. Pati ang nakatira dito, Praise by the the Lord. grace of God. At sa ating paglabas, pagpapalain ulit tayo. Can you just imagine, double blessing? Praise the Sabi Lord. dito, mga kapatid, you will be blessed when you come in. Oh. When and blessed when you go out. Oh. Akalain nyo po yun. Dumalo lang tayo ng house dedication, pati tayo pinagpala din. Kasi nga, kung ano man ang naitalaga, lahat ng makahawak sa napakabanal na itinalaga na mga gamitan, pinababanal at pinagpapala din. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat pala ito ay maging kaugalian natin bilang mga mananampalataya. Kaya kung sino pa sa atin ng mga hindi na-dedicate pa ang bahay, kung nadadama nyo, parang may mabigat. Amen. Parang nadadama nyo, walang kapayapaan. Ayan, mga kapatid, hindi pa naman tapos ang pagkakataon. Bakit hindi natin pabayaan na lahat ng mga pumapasok at lumalabas ay pinagpapala? Amen. Praise the Lord. Ba't hindi natin pabayaan na mamutawi ang banal na espiritu sa loob ng tahanan para ito'y mapayapa? To God be all the glory. At kapag ito ay pinagpapala, mga kapatid, ang paningin ng ating Panginoon ay laging nakatuon. O, kapag ang tahanan ay naitatalaga, ang paningin ng Panginoon nakabantay sa tahanan Praise the niya. Lord. Napaka-special naman po natin sa Panginoon. Mga kapatid, mayroon tayong heavenly CCTV. Praise the Lord. Can you just imagine that? Praise the Lord. Oh, mayroong nagbabantay sa atin kung man may gustong sumalakay. May bantay ka na, may anghel ka pa. Praise Amen. God. To God be all the glory. Kaya sabi dito sa 2 Chronicles, ayan, sa 2 Chronicles po, anong sabi ng salita ng Diyos? That the eyes of the Lord will be upon that house. Tingnan niyo po ang sabi sa translation ng NLT. My eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place. Praise the Lord. Di ba may mga CCTV na pwede mo kausapin? Parang si Elder Ninay, gano'n ang CCTV nila eh, no? Lucas, what are you doing? Kain
si Elder Rene nasa malayo nasa ibang lugar. Kapag nakita niya si Lucas o si Bianca Lucas, what are you doing? Makakasagot ka din dun sa CCTV Pero ito mga kapatid, ang Diyos. Heavenly. Ang Diyos ang nagbabantay, hindi lang siya nagbabantay. Ang mga panalangin na naisasagawa sa tahanang iyon, pinakikinggan niya. Praise the Lord. Hindi niya lang pinakikinggan. Kapag ito'y nakarating sa kanyang pakinig, tinutugon niya. Praise the Lord. Praise the May Lord. CCTV ka na, may provider ka pa. Praise the Lord. Nakakapalad talaga Walang monthly charge. kapag may talaga ang bahay. Praise the Sabi Lord. po dito mga kapatid, tuloy natin ang pagbasa. For I have chosen this temple and set it apart to be holy, a place where my name will be honored forever. I will always watch over it, for it is dear to my heart. Praise the Lord. Glory to Kaya God. halimbawa, itong 393 po ba ito? 399? 398. 398. Cambridge Terrace. This house is special to me. Glory to God. I will watch over it. I will listen to every prayer uttered in this place. Praise the Lord. My eyes will always be open watching over this house. Glory to God. Mga kapatid. Kaya siguro, sino pong gustong magpa-dedicate ng bahay? Praise the Lord, Brother Doming. Ilapit niyo yan sa inyong mga flock leaders. Ayan po mga kapatid. Pwede pa sa amin. Amen. Opo. Sa Pinas. Opo. Ayan mga kapatid. Praise the Kaya, Lord. Wala pa yung boss ko yamang tayo this will be a blessed home. Dito na tayo magtatapos. Paano tayo i-bless ng ating Panginoon yan? Sabi nga sa Numbers 6:23 to 24, the Lord bless you, make His face shine upon you, Amen. be gracious to you, and give you peace. Praise the Lord. Tingnan nyo ang sabi dito sa Tagalog, mga kapatid. Yan. Pagpalain sana kayo ng Panginoon, ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa ibang translation, sa English sabi, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. These are the blessings of the Lord. Praise God. And these blessings come to the place and to the house that is consecrated and is dedicated to the Lord. Can you just imagine, gaano kadilim ang lugar na ito? I heard na marami tayong mga kaibigan dito. Sarap. Meron pong pangyayari yung sarap. Oh. When it is consecrated, it is set apart. Praise the Lord. Amen. Sa hilera ng mga tahanan dito ngayon, this house is set apart Praise the Lord. because it is dedicated to the Lord. Praise the Lord. Yan. Because it is dedicated, it is highly favored. Praise the Lord. Kaya ano man ang maitalaga, again and again, yamang ito ay pinabanal at napakabanal, we must keep the sanctity of this place. Amen. Whatever activities that are happening in this place must be holy as well. Ayan. Tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay laging gabay sa anumang mga pasya sa aming mga buhay. At nilayon mo ng tahanang ito ay yung ihiwalay at gawing napakabanal. Dalangin po namin, pagindapatin mo kami ngayon na nakatayo, nakaupo at naririto sa dakong ito na yung babanalin. Hallelujah. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So let us pray. Ngayon po ang inyong mga kamay ay mga banal din yan. Ang gagawin po natin, ipapatong natin ang ating mga kamay sa bawat bahagi ng tahanan ito habang tayo ay umaawit. Ayan, dumaloy ang kabanalan at